Pero ngayon po, pag-usapan naman natin, nanginginig na silang lahat. Nako. Nung pagkatapos silang api-apihin si Inday Sara, Mm. ngayon nanginginig sila sa takot na nag-anunsyo kasi katotohanan, walang kahit sino na lalapit sa boto na makukuha ni Inday Sara kung eleksyon ay ngayon na. Pero sa mga susunod nating vlog ay pag-uusapan natin yung mga balakid sa kanyang kandidatura. At siyempre alam na naman natin kung anong gagawin ng mga Marcos. Mandaraya yan. Kaya nga hawak ni Lisa Tanas ang miro. Kaya huwag kayong talaga magpakampante pa rin dahil yung mga Marcoses, ang plano talaga, Marcos Forever 2. Kaya tayo po'y maghanda sa isang napakatinding laban dahil alam natin na gagawin nilang lahat para huwag maging presidente si Inday Sara Duterte. Hindi pa sapat na pinakulong nila si Tatay Digong, hindi pa sapat na pinag-aapi nila lahat ng mga kaalyado ni Tatay Digong kasama na si Inday Sara at ang inyong abang lingkod. Pero hindi pa po yan sapat dahil talagang hindi sila titigil hanggang hindi sila manatili sa pwesto forever na hindi naman tayo papayag. Alam nyo, kung babalikan nyo yung kasaysayan, ganyan din ang ginawa ng ama. Di ba? Nagkaroon ng snap elections. Dinaya. Anong nangyari? Doon nakilala ang NAMFREL kasi nag-walk out yung mga nagmama ng mga computers dahil talaga di nila maatid ang pandaraya na ginagawa ni Marcos Sr. So ganyan din po ang gagawin natin ngayon. Tayo po talaga yung maninindigan dahil alam natin, so tatangkain nila nakawin ang eleksyon sa atin. Pero wala na tayong choice, talagang laban. Sa demokrasya, talagang eleksyon ang labanan. Ang problema nga lang, ang eleksyon talaga ay prone to dayaan. Pati ang European Union po nung sila nag-observe ng huling eleksyon, ang kanilang obserbasyon, vote buying, ginagamit ang AIX, TUPAD, etc. para vote buying purposes. So dapat po maitigil na yan pagdating ng 2028 elections. Pero pinakamalaking banta po si Electronic Garci. Dahil dati-rate, nung mano-mano, siyempre pwede mandaya, hindi ganun ka dami ang pwedeng dayain. Ngayon, pag Electronic Garci, pwedeng wholesale. At siyempre, depende yan kung sino may hawak ng makina dahil hindi naman natin kilala kung ano itong miro eh. Sana nga po sila ay magiging tapat. Pero titignan po natin, sana maging vigilant yung ating mga computer expert gaya ni Dr. Mana, Dr. Mana Lastar sa pagre-review ng source code para malaman natin kung talagang midayaan dyan sa source code ng mga makina. Sana si Glenn Chong maging aktibo pagbabantay ng maiwasan ng Electronic Garci. Pero wala tayong magagawa. Talagang sa demokrasya, sa eleksyon ngayon, ginawa nila automated. Kami talaga sa mulat-mula, tutol dyan sa Electronic Garci na yan. Sa Smartmatic pa lang, linabanan na natin sa Korte Suprema yan. Tayo nagsampa ng kaso laban dyan. Pero hindi naman tayo kinatigan at sinabi ng Korte Suprema, kinakailangan ituloy na nga yan. Maski na, napakadaming bansa na dito sa Europa, kasama na po ang Germany, kasama na sino pa ba? Germany, ang Switzerland, na bumabalik sila sa mano-mano. Ang kanilang ginagawa automated lang ay yung sa canvassing, dun sa suma total ng mga boto. At pero dun sa pagbilang sa presinto, bumabalik sila sa mano-mano dahil ito nga ay karapatan ng taong bayan, yung public counting at private voting. Pero let's cross the bridge when we get there. Siguro imbitahin namin si Glenn Chong bago umuwi si Palanggam Harlika nang tayo magkaroon ng talakayan kung paano maiiwasan ng Electronic Garci ngayong deklarado na ang ating VP Sara para kandidato sa presidente. Pero wag po kayong magkaroon ng misimpression or wag yung isipin na ang pag-asa na lang natin ng eleksyon. Karapatan po natin na tuldukan ang Marcos administration maski wala pang 2028 dahil siya po ay bangag. Dahil siya po ay wala ng kakayahan. Yan po ay karapatan natin. Hindi po yan incitement to sedition. Nasa saligang batas po yan. Kaya maski meron ng eleksyon na dapat paghandaan, kung po pwede pa rin natin tuldukan ang reign of the bangags, kinakailangan gawin po natin yan. Pero pag-usapan natin ngayon, sino ba ang karapat-dapat na maging Vice President ni Inday Sara Duterte? Well, alam nyo, itong diskurso nito ay hindi ko ililimitas doon sa kung sinong gusto kong maging Vice President. Ang ating konsiderasyon ay unang-una, ang realidad ng politika. Ang realidad ng politika, paramihan ng boto. Alam ko naman na kung pagbabasihan yung huling eleksyon, talagang ako makakakuha ng kasing daming boto si Inday Sara Duterte nung siya ay Vice President, ay talagang panalo na siya.
Pero dahil nga po, mayroong magkakaroon ng malakihang dayaan ngayon, ay naasahan natin yan dahil hindi papayag ang mga Marcos to be forgotten, no? Talagang kinakailangan talagang buhos na buhos ang kanyang panalo na pati ang electronic Garci ay hindi maibubura ang panalo ni Inday Sara Duterte. So anong realidad? Ang realidad, ang mananalong presidente, ang pinakamaraming boto. Saan manggagaling ang mga boto? Ang pinakamalaking boto po nanggagaling sa Metro Manila and Balance Luzon. Ang Metro Manila at Balance Luzon po, 60%, 55 to 60% ng boto. Ang Visayas at Mindanao, miski po mag-solid yan ay amounting only to about 40 to 45%. Yan po ang realidad. Kasi ang konsentrasyon talaga ng populasyon nasa Metro Manila at saka nasa Balance Luzon. So, anong realidad? Ang Marcos ay nasa Ilocos. Pero sa tingin ko naman, wala na talaga silang baluarte kasi ang mga nagpapatakbo naman talaga ng politika sa Ilocos ay si Amy Marcos na di umano ay hindi sila pagkakampi ngayon ni Bongbong Marcos. Pero ang alam ko po talaga dyan, sa lokal na politika, may mga kandidato si Amy, may kandidato rin si Bongbong, no? Dyan mismo sa Ilocos. So mukhang wala ng solid north. Okay? Ang solid north kasi hindi lang naman Ilocos yan. Nandyan din yung Isabela, nandyan din yung Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Pangasinan, lalo na yung Ilocano-speaking area ng Pangasinan at alam naman natin na Pangasinan pa rin kasama ang Luzon at ngayon ang Batangas ang siyang pinakamaraming botante. Pero ang realidad, ang boto ng Metro Manila at ng Luzon, kung solid, po pwedeng labanan ang boto ng Visayas at ng Mindanao. So given na si Inday Sara talagang mangangalampag sa Visayas at Mindanao. Given din na hindi ganun kalakas sa mga Duterte sa Metro Manila at saka sa Balance Luzon. Pero ang issue, hindi naman para mas solid ng isang kandidato ang boto ng Metro Manila at ng Balance Luzon. Kasi si Tatay Digong panalo pa rin by a small margin sa Metro Manila. So hindi ibig sabihin na palibasa hindi sila makangalampag sa Balance Luzon at saka sa Metro Manila ay hindi makakakuha ng boto ang Duterte sa Balance Luzon at Metro Manila. Posible pa rin manalo by a small margin si Inday Sara, lalong-lalo na sa Metro Manila. Hindi ko lang alam talaga kung ang Balance Luzon ay makukuha ni Inday Sara. So yan po ang realidad. So ngayong tatakbo na si Bibi Sara, sa tingin ko, walang kaduda-duda, mananalo siya kasi ang layo talaga ng mga kalaban. Pero kung gagamitin nga ng dayaan, kinakailangan talaga tambak ang panalo niya. Dapat solid na solid, 95% ang Visayas at Mindanao at mukhang kaya naman yan. Sa Mindanao, kaya niya mag 95%. Sa Visayas, ang problema kasi, ang Western Visayas, dilawan yan. So hindi niya solid ang Visayas. Sabihin na lang natin na 70% ang Visayas. Paglalabanan talaga, Balance Luzon at Metro Manila. Pero sa akin naman, miski makakuha na lang ng 40% ng boto si Inday Sara sa Balance Luzon at Metro Manila, 70% sa Cebu at 95% sa Mindanao, panalo pa rin si Inday Sara. Dahil imposible naman na yung kalaban niya, kahit sino yan, o doon dyan gagamitan ng electronic Garci, na mag-90% sa Balance Luzon at Metro Manila. Sa tingin ko, hindi magbibigay ng ganyang solid lead ang Metro Manila kahit kaninong kandidato. Talagang hati-hati ang boto at plurality lang pagkadalo sa Metro Manila. So ang aking tingin, ang choice ng Vice President dapat unang-una makakatulong sa pagpanalo ni Inday Sara, hindi lang ordinaryong pagpanalo, kundi pagtambak na panalo. Pangalawa, dapat ang kanyang Vice President hindi na niya dadalhin. At yung Vice President nga niya, ang tutulong sa kanya doon sa lugar kung saan siya hindi ganun kalakas. Hindi ko naman sinasabing mahina si Inday Sara sa Balance Luzon at sa Metro Manila kasi lumalabas sa datos lately na meron pa rin siyang almost majority support dyan sa Balance Luzon at Metro Manila. At pangatlo, siyempre, dapat vibe sila ni Inday Sara. Kasi si Inday Sara, isang tao na talagang very loving, pero kinakailangan maging vibes kanya. At kung talagang hindi kanya talaga vibes, hindi kanya makakatrabaho. At pang-apat, siyempre naman, ang ating pipiliin na Vice President may kakayahan na maging presidente in case kahit anong mangyari, may mangyari kay BP Sara. Dahil alam naman natin na miski manalo na si BP Sara as president, talagang ayaw ng mga Marcoses sa kanila at sa ng mga kamatayan black, baka mamaya kung anong gawin sa buhay ni Inday Sara.
So kinakailangan naman yung pipiliin nating na Vice President ni Inday Sara, kaya magpatakbo rin ng bansa. Sino-sino ba mga pangalan na lumalabas? Ito naman, wala akong preference. Okay? Discuss natin lahat ng mga posibleng maging kandidato for Vice President. Unang-una ay nandyan si Robin Padilla. Bakit ba inuna ko si Robin Padilla? Well, unang-una, nakikita natin na vibe sila ni VP Sara. Nakita ko talaga na tinuturing ni VP Sara na matalik na kaibigan si Robin Padilla at sa tingin ko naman walang kaduda-duda ang katapatan ni Robin Padilla kay VP Sara. Ang only issue siguro dyan ay hindi ko na sasabihin kung ano yon, pero may konting issue dyan. Pero sa tingin ko, by and large, yung kanilang mga interpersonal relations tamang-tama. Na pagdating naman sa politika, si Robin ay taga Luzon, kung saan kinakailangan ng additional support ni Inday Sara, maibibigay yan ni Robin. Dahil siya nga ay taga Baguio, Region 1 din, at saka popular dyan sa Metro Manila, at saka sa Balance Luzon. Sa katunayan, yan ang dahilan kung bakit nag-number 1 siya nung uling takbo niya sa Senado. Now, so in terms of two criteria, interpersonal, tulong sa kampanya, nandyan si Robin Padilla. Pero marami nagsasabi, paano naman kapag may nangyari kay BP Sara, talaga bang kaya ni Robin Padilla magpatakbo ng bansa bilang isang presidente? Well, hindi sana natin mamaliitin si Robin Padilla dahil nakita naman natin na bagamat siya isang artista, bagamat siya hindi rin natapos ng pag-aaral sa, ewan ko ba kung natapos siya, no? Pero anyway, hindi naman talaga siya kilala bilang isang intelektual, no? Pero sa tingin ko naman, kapag ang isang presidente naman ay nasa tamang lugar ang kanyang puso, pwede naman siya magtalaga ng mga tao para tumulong sa kanyang pamamalakad. Just in case, kinakailangan na maging successor ang VP at kung yan ay si Robin Padilla. So sa tingin ko, well, to be objective about it in terms of kakayahan, yan yung pinaka-weakness ni Robin Padilla dahil ang tingin ng marami ay hindi siya handa para maging presidente just in case may mangyari kay VP Sara. No? Pero sa tingin ko naman, dahil bata si Inday Sara, malakas, at kung siya naman ay maging presidente, magkakaroon siya ng Presidential Security Group, walang dahilan para tayo mag-alala sa seguridad ng buhay ni Inday Sara. Pero ako, ang personal choice ko, Robin. Bakit? Dahil tingin ko, kinakailangan balansehin yung tigas at tapang ni Inday Sara ng puso na meron naman si Robin Padilla. At siyempre, pagdating naman sa eleksyon, hindi magiging bit-bit, hindi cargo si Robin Padilla sa Visayas at Mindanao dahil lang Visayas at Mindanao naman dadalhin si Robin Padilla dahil pinatunayan niya yung katapatan niya kay Tatay Digong. At the same time, mas makakatulong sa lahat ng mga kandidato para kay VP Sara, si Robin Padilla na makakuha na karagdagang boto dito sa Metro Manila at saka sa Balance Luzon. My personal choice, Robin Padilla. Next, Marcoleta. Well, yung Partido Reforma na pinamumunuan ni dating Speaker Alvarez, ang ininduso na, Sara at saka Marcoleta. Siyempre, si Marcoleta, nakasama ko po yan sa mababang kapulungan, nakasama ko yan sa unity bago siya mag-bitiw, at ako yung nagbigay ng legal advice na pwede siyang magbitiw pa rin bilang kandidato bilang Senado at tumakbo muli bilang party list na tinanggap naman niya yung aking legal advice. So sa tingin ko, pag siya naging presidente, kikilalanin niya yung ating kakayahan na bilang isang abogado at law professor at bibigyan niya tayong pagkakataon din no, na manilbihan dito sa larangan ng batas. Anong lakas ni Marcoleta? Unang-una sa botohan, Iglesia votes. Dahil solid yan. Hindi ko talaga alam kung ilan ang botante ng Iglesia, pero may mga nagsasabi mga 3 million. Kaya daw hindi nag-endorso ng full 12 slates the last time kasi kapag nag-endorso sila ng 12, magiging malabnaw ang boto kay Marcoleta. No? Kaya 7 lang ata yung inendorso nila para maging concentrated yung kanilang boto. Kasi ganoon yun kapag hindi ko kumpletuhin ng 12 at ang binoto mo ay 7 lamang, magkakaroon ng multiplier effect. No? At umepekto naman yung strategiya na yan at naging senador nga si Senator Marcoleta. Pero sa tingin ko, hindi lang Iglesia naging dahilan para siya ay naging senador.
yan ay dahil din dun sa matinding suporta na ipinakita niya kay Duterte sa panahon na kinakailangan ng suporta ni Duterte. At sa tingin ko, yan din ang dahilan kung bakit kung si Marcoleta ang tatakbo, talagang ang solid DDS naman ay susuportahan din siya. Pero ang katunayan po, bagamat nandyan ang Iglesia ni Cristo sa likod ni Marcoleta, hindi kasing lakas ang boto na makukuha ni Marcoleta kung ikukumpara mo kay Robin Padilla. At yan naman po ay pinapatunayan dun sa botong nakuha niya bilang isang senador. Ibig sabihin, si Inday Sara magdadala kay Marcoleta sa Visayas, Mindanao at pati sa Luzon, bagamat ang talagang bulwating suporte ni Marcoleta ay magagaling sa Iglesia ni Cristo at sa DDS. Okay? Now, ang tingin ko lang dyan, kasi ang tingin ko, ang Pilipinas, tatlo ang naghahati ng boto. Dilao, Marcos, Duterte. Ngayon, mas maraming Duterte dahil dun sa sentimiento na inapi si Tatay Digong nang siya ikinita papunta ng Hague. Dati, estimate ko dyan 30-30 equal. Ngayon, hindi na. Tingin ko, 40% ang Duterte, tapos yung natitirang 60 hindi hati. Tingin ko, bawas ang Marcos. 20 ang Marcos at saka 30, sabihin na lang natin 25 ang Marcos, tapos ano ba yung balance? Sabi ko 40 ang 40, ang 30 tirang 60, tingin ko 35 ang Dilawan, tapos 25 ang Marcos. Pero syempre, ibig sabihin yan, hindi pa rin po pwede na hindi tayo makakuha ng boto sa ibang beauty parlor, tinatawag nila. Kinakailangan makakuha tayo ng boto either dun sa mga loyalista ni Marcos o sa Dilawan. At sa tingin ko, mas malaki ang pagkakataon na makakuha tayo ng boto sa mga Dilawan. Bakit? Kasi nung minsan, Dilawan naman si Tatay Digong at ang kanyang nanay. Sinuportahan nila si Cory Aquino laban kay Marcos. Pero in any case, yun ang naging liability ni Marcoleta, no? Na mas mahirap siyang manalo kung merong malakas na kandidato na Vice President ng oposisyon. At pangalawa, siyempre, mas dadalhin siya ni Inday Sara kesa makakatulong sa kandidatura ni Inday Sara. Pero pagdating naman sa paninindigan, sa tingin ko, malinaw na ang Marcoleta hindi magdadasal yan na mawala ang presidente para siya maging presidente lamang. Siya na talaga magiging kapartner at katunggali. Hindi katunggali, kundi kapartner. At ano ba yung Tagalog sa kapartner? Magiging kapit-bisig sila sa kanilang liderato sa ating bayan. Pangatlo, Mangga Aimee. Naku po, kapag kinuha ni VP si Mangga Aimee, ako talaga, tinuturing ko mga kaibigan si Mangga Aimee dahil ako naalim sa kanya, never a dull moment, no? At saka masarap ang pakain, hindi naman ako mababaw kaligayahan. Pero sa tingin ko, maraming DDS ang hindi susuporta dyan. Kasi nga hindi nila mapapatawad na ang Marcos pa rin ang nagpadala sa dahig kay Tatay Digong. Matapos na ipalibing na Tatay Digong si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Sa tingin ko, kahit anong gawin ni Aimee Marcos na i-distansya ang kanyang sarili, hindi makakalimutan ng mga DDS na ang Marcos is a Marcos. At bukod pa dyan, I doubt if the loyalistas, if the yellows, yung mga pink at saka yellows, ay susuporta sa kanya. Although, ngayon, ang usapin para manalo nga ang mga katunggali ng Duterte, kinakailangan magsanib puwersa ang Marcos at ang Dilao. Kaya nga nagkakaroon ng pagpupulong itong si Marcos Jr. at si Leni at maraming haka-haka na baka nga magsanib puwersa sila. Pero pagdating naman kay Aimee, hindi ito yung branch ng Marcos na sasanibang puwersa ng Dilawan. Ang sasanibang puwersa ng Dilawan ay si Marcos Jr. kasi alam nila na siya ang presidente at siya ang may hawak ng makinari at ng local government at ng pondo para makatulong sa isang kandidatong presidente, lalong-lalo na kung napakalakas ng kalaban ng kanilang kandidato. So sa tingin ko, walang botong maibibigay si Aimee Marcos. Kasi yung boto ng Marcos, pupunta pa rin yan kung saan sasabihin ni Marcos Jr. pumunta ang boto. At ang patunay dyan ay nasa hulihan lang ng 12 senador na nanalo ng huling halalan si Aimee Marcos. No? Sa konti ang boto, medyo may liability kasi hindi magiging solid ang boto ng mga Duterte sa kanya. At siyempre, imposible na makakuha ng boto sa mga Dilawan kasi yung Dilawan ang susuportahan yung Marcos Jr. dahil ang gusto nila
yung advantage na nasa likod mo ang administrasyon. Now, ito magugulat kayo, pero lumalabas din ang pangalan ni Bam Aquino. Ang Bam Aquino ay maraming nagsasabi na po pwedeng maging vice president kasi nga nagkaroon siya ng deklarasyon na mali ang nangyari kay Tatay Digong. Ang dapat na gawin ay kung merong mga pagkakasala si Tatay Digong ay dapat dito sa Pilipinas litisin. Sa tingin ko ba sincere si Bam? Hindi. Tingin ko, alam ni Bam na para siya manalo bilang vice president or even president, kinakailangan dagdagan niya ang boto ng mga Dilawan dahil hindi sapat yan para manalo yan. Ngayon, ang estimate ko na power ng Dilawan, mga 35% of the votes. Okay? Dahil 40% si Duterte at saka 25% ang Marcos. So sa tingin ko, nais niyang palawagin ang kanyang base for support, kaya nagsalita siya ng gano'n. No? Pero gano'n pa man, ano ba ang kasaysayan ng pamilyang Duterte at Aquino? Minsan nagkasama. In fact, kaya nga naging OIC mayor itong si Tatay Digong ay dahil pinalaga siya ni Cory Aquino bilang OIC mayor ng Davao matapos na mapaalis ang Marcos Sr. At yan, syempre, pagkilala sa suporta ng angka ng Duterte sa mga Aquino noong sila ay nanindigan labang kay Marcos. So, hindi ko alam kung bakit ang mga apo ni Cory ay hindi alam ang kasaysayan ng sarili nilang pamilya, naging magkakampi ang mga Aquino at ang mga Duterte. At sa katunayan, lahat ng eleksyon matapos ng 1986, hindi na lang kasali yung pagiging kandidato ni Marojas dahil ayaw talaga ni Tatay Digong kay Marojas, continuous ang suporta ng mga Duterte sa mga Dilawan. So mga DDS, tanggapin natin yan as kabahagi ng kasaysayan. Naging Dilawan talaga ang mga Duterte. Kaya hindi imposible ang tambalang Duterte at saka Aquino. Now, tingin ko ba mangyayari yan? Well, sa tingin ko hindi. Kasi yung mga loyalistang Dilawan ayaw at saka yung mga loyalistang DDS ayaw. At tingin ko naman makikinig parehong kandidato. Pero actually, may advantage yan. Kasi politics nga is addition, kung 40% ang Duterte, 35% ang Dilawan, sabihin na natin na hindi masusunod ni Bam Aquino ang Dilawan, makukuha niya 25% ng Dilawan out of the 35, 10% pupunta yan doon kay Trillanes, kung sinong gusto ni Trillanes, at least magkakaroon tayo ng 40 plus 25, which is a very good lead already of 65. So, politically, it makes sense kung magkakaisa ang Duterte at ang Aquino. In reality, mahihirapan na tanggapin yan ng supporters ng Duterte at ng Aquino. Pareho silang magtataka. Bagamat ako, dahil matagal na ako dito nagmamasid sa larangan ng politika, alam ko, walang imposible sa politika. At sa tingin ko nga, kung ang pag-uusapan ay yung pagpapalawig ng base of support, it makes sense na magkaisa ang Duterte at ang Aquino, kaya lang ang realidad, yung mga supporters nila, mahihirapan tanggapin yan. So, parang hindi rin yan mangyayari. At bukod pa dyan, walang personal vibes si VP Sara kay Bob. Napakahirap naman na tumakbo sa pangalawang pagkakataon na walang personal vibes. Kasi nung tumakbo naman si Inday Sara with Vangang, ang personal vibes niya ay kay Aimee. Si Aimee na binaliwala ka agad matapos na manalo ang unit team na pati si Aimee nagulat sa naging kapalaran niya na outsider siya sa sariling administrasyon na siya ang bumuo dahil siya naman talaga ang autor ng unit team na yan. So, hayan po ang apat na sa tingin ko na pagpipilian ni VP Sara bilang Vice President. Lahat po yan merong plus and minuses. Ang personal bias ko in favor of Robin Padilla, pero sa akin, hindi ko pa rin sinasabi na imposible ang Duterte Aquino, lalong-lalo na sa realidad na nung minsan naging magkakampi ang Duterte at ang Aquino, and siyempre, politics is addition, yan po ay garansya na yung karamihan ng mga dilaw makukuha ng boto ni Inday Sara Duterte. At kailangan nga natin pong makuha yung mas maraming boto dyan kasi dadayain tayo ng mga Marcoses. At dahil tayo dadayain, kinakailangan maging napakadaming boto ni Inday Sara. Kung kakayanin 50 million votes yan, dapat makakuha ng 50 million votes si Inday Sara Duterte.
Agree ba kayo o disagree? Well, komento lang po kayo dyan, ha? Dahil importante rin sa akin ang inyong mga komento, bagamat ang bilis-bilis po kasi nung pagdaan ng mga komento, hindi ko na nababasa. Anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Abangan ang susunod na kabanata dito po sa Spokes Hour. Meanwhile, ito po yung Spokes ng Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Ayun mga kababayan, ano po masasabi nyo dito no sa pahayag ni Attorney Harry Roque patungkol nga ito sa magiging Vice President ni VP Sara Duterte sa 2028. Sino kaya mga kababayan? Si Robin Padilla, si Senador Dante Marcoleta, si Amy Marcos o si Bam Aquino daw mga kababayan. Sa palagay nyo, kung sino sa apat na yan, mag-comment kayo mga kababayan, mag-like at mag-subscribe sa ating video. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.